kausapin natin si Arles doon na sa pinag-uusapan ngayon, Bok and Chicky, sa social media about yung mga kakasuhan at yung further investigation lang ang ibinigay. Mga personalities. Case build-up. Or case build-up. So, i-welcome natin si Arles de los Santos. Arles, doon na tayo. Skip na tayo doon sa Babes Singson. Babes. Unless meron kang update na baka biglang may kapalit na, no? Pero mukhang wala pa naman. So, doon na tayo sa mga kaso. Wala pa tayo nakukuhang update, Jovi, no, kung sino na yung papalit. Pero nakita natin yung panayam kay DPWH Secretary Vince Dizon na parang nakausap niya din daw itong si ICI Commissioner Babes Singson, no, na parang nais din daw nito na tumulong sa implementation ng national na parang master plan sa mga drainage system and other DPWH projects, no. Parang gusto daw ilaan doon yung kanyang expertise. But that's at least from DPWH Secretary Vince Dizon. Patungkol naman doon sa mga personalidad, ano, na inirekomenda ng ICI na kapsuhan ng Office of the Ombudsman. Nandyan nga si former Senator Bong Revilla, si dating Special Envoy to China na si Maynard Ngu, at yung ilan pang mga personalidad, ano, na mga pribado individual at ilang mga staff, no, ng ating mga mambabatas. Kasama ito doon sa mga binanggit ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kanyang affidavit, no, sa kanyang pananumpaan na salaysay doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, no. Jovi, kung maaalala ninyo na parang 4 na beses na ata na hindi natuloy itong pagharap ni Bernardo sa ICI, no, at tinuha na lamang nila o nagpasa rather ito, no, ng affidavit na kanya din, no, pinanumpaan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. So ito siguro yung dahilan kung bakit hindi na nga, no, ipinatawag si Revilla ng komisyon. Parang inadapt na lamang nila yung testamento ni Bernardo na ito din yung mga impormasyon na kasama umano ito sa mga naging middleman o mga frontman at nakakuha o nakakubra ng mga ilang halaga, no, sa mga flood control projects ng ating pamahalaan. Pero meron din na mga kaso, no, na ibinigay ang ICI. Nandyan yung direct or indirect bribery and corruption of public officials, plunder, administrative sanctions, at ilan lamang ito sa mga maaring ikaso, no. Nagbigay din sila ng mga bagong ebidensya para pang suporta doon sa mga nauna nilang i-file, no, sa Office of the Ombudsman para doon sa iba pang mga kaso daw na maaari pang isampa kanila dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, kanila former Undersecretaries Catalina Cabral at Roberto Bernardo, kay Zaldi Co, kay Commissioner Lipana, kay BGC, sa mga BGC boys, no, kanila Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Pero hindi pa natatapos dyan ng listahan, Jovi, dahil nagrekomenda na rin, no, itong ICI na kung maaari nga silipin or i-review pa, no, dahil sa bigat ng mga alegasyon na iniuugnay doon sa ilang mga kasalukuyan at dating senador kagaya na lamang ni na Senator Chis Escudero, dating Senators Nancy Binay at Grace Poe, maging si Senator Mark Villar na dating nagsilbi bilang DPWH Secretary. Okay, malinaw naman. Ano? Meron pa ba kayong follow-up? Tanong ko lang, Bok, unless parang mas bagay yung background mo kung merong mga numero tsaka may mga mga tuldok doon sa sa gilid. Parang mugshot ba? Oo nga. Dapat may hawak ang identifier. Pero anyway. Akala ko kung anong monitor kailangan ni Bok. Joke lang. Joke lang. Just to can you clarify again yung recommendation for case build-up dun sa apat na senador? What exactly does that mean? And what does that mean in terms of what the ICI found in terms of accountability? Or they failed to find any accountability ba? Is that what we derive from the recommendation? Na wala silang mahanap na pananagutan para sa mga to, kaya na mag-imbestiga ulit. Yung ibig sabihin dito ng ICI, Bok, no, doon sa kanilang presser na inilabas kanina, hindi pa kasi tayo nakakakuha nung mismong yung case referral nila, no, na ipinasa sa ombudsman kanina. Nakalagay dito na yung further investigation review and a possible case build-up, no, at kung ano man daw yung impormasyon pa na makukuha ng ICI ay ibibigay nila sa ombudsman para makatulong sa isinasagawa nitong investigasyon. So far, yung pagkakaalala lamang natin kung paano nadabit itong mga to doon sa affidavit, no, ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Senado. Yeah. Tapos yung pinakakasuhan si Bong Revilla ulit.
Sa ulit, Oh. at saka yung, nakita ko si Ngu ba yun? Kasi Maynard Ngu, Si Maynard Cosmic Ngu, Technologies, yeah. also one of the contributors sa campaign ni Cheese Escudero. Yes, yes. Tama ka dyan, Bok, no? Actually, nasilip natin yung affidavit kasi no, ni Undersecretary Roberto Bernardo at mas detalyado. Kung matatandaan ninyo yung pagkakasalaysay niya kung paano nga ibinigay itong pera umano kay dating Senador Bong Revilla. Parang meron daw silang mga palitan ng mensahe at parang personal pa na i-deliver and parang nagkausap pa sila, no? If you remember it right, no? Parang ganun ka-substantial. Teka, Arles, sinabi niya na mismong si Bong Revilla ang kausap niya at pinagbigyan ng pera. Kasi the last time may plunder case si Bong Revilla, ang na-convict ay ang kanyang Chief of Staff si Richard Cambe hanggang sa mamatay sa kulungan nung panahon ng COVID. Samantalang laya si Bong Revilla hanggang ngayon. So, nabring up ko lang yan kasi mukhang nung nakaraan, kung sakali mang meron sa kinalaman sa plunder case ng pork barrel, kung sakali, mukhang maabilidad siya. Kung tama yung pagkakagamit ka ng marunong siyang umiwas. So, ngayon, doon ba sa testimony ngayon sa flood control scandal, siya mismo ang pinapangalan ng tumanggap? Kung hindi tayo nagkakamali, Bok, ayun talaga yung naaalala natin at nabanggit din yan, no, di DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Parang mas detalyado talaga kumpara sa iba, no, na parang may mga frontman lamang na naglayes o na magitan kay DPWH Undersecretary Bernardo and then sa other staff ng mga ito. Kasi Joby, remember yung ruling ng Sandigan Bayan doon was ipinababalik ang 124.5 million pesos. Yes. Bakit na never sinagot nung kampanya? Anyway. Okay, anyway. Let's move on. Sige. Magandang background mo. Sige, lagyan natin numero next time. So, yan. Okay. So, mag-thank you na tayo kay Arles, ha? Thank you, Arles, Salamat, for that report. Arles. Thank you, Arles. Pero yun na nga, no? Bong Revilla nakikita natin. Tapos may Siya ulit Si Maynard we're not implying anything, but siya ulit. Yeah, pero nandun sa ulit. Observation lang naman. Si Maynard Ngu, well, aside from alam natin yung mga own niya na business, no, at yung mga link niya sa mga politiko, well, specifically kay Cheese Escudero. 20 or 10 million. I don't recall exactly the number. Pero more than 10 million. Yes. So, hindi po kayo nagkakamali sa nakikita nyo. Yan po yung names. Pinapakasuhan na po yan ng ICI. Pero isang plate po namin o isang graphics namin, yung mga, mas kilala nyo po kasi mga ex-senators po yung mga yan. Well, hindi. Dalawa dyan ex-senator. Tapos dalawa yung incumbent po. So, sila ay para kumbaga kulang pa ang hawak. Ganun ba? Ito yung sinasabi ganun mo babasa kanina, doon, case Bok? build-up. For case build-up. Ibig sabihin nun, parang may lead, pero kayo na bahala magpuno. Pero hindi pa sapat para pakasuhan. Para sa mga makikinig sa atin sa radyo, mamaya pinag-uusapan po natin, no, si Senator Cheese Escudero, former Senator Nancy Binay, former Senator Grace Poe, and si Senator Mark Villar. Mga pinaiimbestigahan po ng ICI. Sa ombudsman. Okay, so usap-usapan, yung apat po na nakikita nyo sa screen nyo, usap-usapan nyo sa social media yan. Kasi meron daw sila dyan na parang sige, okay na merong parang case build-up pa kasi baka hindi pa talaga connected yung mga nalaman. Sabihin, kailangan pang makahanap ng super link talaga para sila yung masabing pwede ng kasuhan. Pero hindi sila makapaniwala at least a couple of dito sa linya na to na di ba sila na nga yung naging sabihin natin, sabi nila si Senator Mark Villar nag-DPWH. Yes. Tapos si former SP Cheese Escudero, sinasabi naman po na may mga testimonya na narinig natin from the Senate nung investigasyon ng Blue Ribbon na nililink siya. So parang nagulat sila na wala pang ganong katibay kung bakit na kulang pwedeng pa rin mag-pin down. Oo. Well, I suppose what they're looking for is something that will qualify as leading to certainty of conviction. Yan ang tama naman. Yan kasi, ang bagong pamantayan. Kasi kaso ka ng kaso kung hindi naman matibay yung yung laman ng kaso mo, wala rin, di ba? Sayang din lang. Yung iba nga matibay, napakulong na nga natin, pakawalan pa nga di ba? Yung nakaraan.
Yung ngiting ganyan, no? Oo. Yung ngiting parang ayoko nang ngumiti. Oo. Ba't pa ako So, ngumiti? ganon. Pilipino kasi ako eh. Hindi, kasi ito kung wala yung apat, kasi hindi pa nga sila pwede, no? Parang case build-up pa. Doon sa pinalabasan naman ng ICA na listahan kanina, wala pa rin magsasabi na may big, The big fish? Parang pa rin, mga sap-sap at dilis pa din. Kasi yun yung phrase nito nakalipas sa mga apat na araw na puro sap-sap sa kadilis. So baka ganun pa. Hinahanap kasi mga pating at balyena. Oo. Na ayaw din ni DOJ spokesperson si Attorney Polo Martinez. Ayaw niyang i-define kung sino yung mga balyena, sino daw yung mga pating, dahil sabi niya, baka naman kung sa tingin ko pating o balyena sila o big names, para sa iba hindi naman. Tsaka baka ma-fat shaming tayo. Correct. Okay, so body shaming. Body shaming. So mga nasusunod na kabanata, kasi aside from naghahanap tayo ng mas malaki sa dilis sa kasapsap, kulang-kulang na yung magkukulang-kulang na soon yung lineup ng ICI. So hindi natin naiintindihan kung saan patungo lahat ng ito. Iba na naman ba ang ating mga topics pagdating ng January 2026? Ay, diba? pagdating ng January running up to February, mag-iiba talaga yan. Mag-iiba. Kasi mag-expire yung 1-year prohibition or ban on impeachment. Yung mataas sa survey kanina. Yes, mataas. Mataas sa survey. Remember, I think the expiration is on February 7. Yes. February 7. Yes. So we'll see kung sino ang... At nagbabalak na ang Makabayan Black na magsampa. Kasi, Bok, naiintindihan ko kung bakit may mga paramdam ng ganyan. Pero masama rin na medyo may paramdam agad. Dapat tinatago ng kaunti. Kasi, ilang beses na impeach si Gloria. In-attempt i-impeach si Gloria dati. Final ng impeachment. Na pina-file yung impeachment nung Panggulo. Well, sumalangit na wasa, di ba? Wala na siya ngayon. Si Oliver Lozano, no? Baka magganon lagi So, parang dapat talaga mga matitibay. Kung gusto nila mag-succeed ng isang na meron talagang form and substance, kailangan matino yung ipa-file. But the other thing you have to watch out for is, it's hard to tell kasi what the political landscape will be by January or February next year. Yeah. Because that's 2026. That's 2 years before elections. 1 year before, the campaign fever sets in. And you know how it is in the lower chamber kung saan, people tend to flock to whoever looks like abante. Abante sa eleksyon. If you look at the survey numbers and the numbers show... What yung itsura mo? Hindi, nakita ko yung yung survey. Mamaya, ipag-uusapan natin. When the numbers appear to show somebody who's leading by a wide margin, baka maglipatan doon ang mga boboto for or against impeachment. In other words, what I'm saying is this baka by January or February, baka iba yung mas pagka-interesan na i-impeach. Posible yun. Kasi may bumababa ng bumababa. Meron nga. Di ba? So, posible. I'm not saying it will happen, but I'm saying, what I'm saying is that we're an election-happy country. Yes. And more than anybody else, Congress is a very election-happy chamber. And they like to be happy where the happiness is. Correct. Basta, before namin, again, stay tuned po sa mga programa po namin tungkol sa mga ginagawang investigasyon. At alam namin na mabilis ang news cycle at nag-iiba-iba po ang pag-uusapan natin hanggang mag-Enero or Pebrero tayo. Lalo magpapasko pa tayo. Pero tandaan nyo na magpapasko tayo, na better sana yung Christmas natin kung hindi tayo naloko o hindi tayo nanakawa. Okay? Sana. Sige. News and opinion show naman to, Bok. So, pwede. Sabihin ko yung sana sa'yo na, Joey, labas ka sa kuweba mo. Oo nga. Buti na wala sa kasi parang kuweba pinag-uusapan. Para kasi hindi tayo natututo. Parang dapat talaga lumugbok ba tayo para talaga malaman. Alam mo, rage is something we are so used to already. Yes, that's true. It comes as second nature, which is also unfortunate. Yes. Kasi we've gotten so used to getting angry that it dissipates so fast. Case in point, in 2012, galit na galit tayo. Pork barrel scandal. Nagpunta tayo Luneta. Oo. Ang daming tao sa Luneta at talagang multi-sector lang Luneta. May napakulong naman. May napakulong naman. Pero
sa PDAP and DAP scam? Meron naman. Meron pero naman. nakawala Pero na. yun nga. Nakawala after. Yung negosyanteng ng pakulong eh. Hindi ko sa well, may nakulong kunwaring iba pero after about one administration, they're scot-free. No, Oo, kaya nga eh. Yeah. But my point is this eh. Okay. Galit na galit tayo. Hindi na ito maulit. Hindi na mangyari ito. Naulit. Nawala ang pork barrel. Ang pumulit, insertion, mas malaki. Ginalingan. Kasi ang pork barrel dati 70 million at 200 million lamang. At least may cap. Ngayon wala nang cap eh. O ngayon, flood control saka yung mga kotong, di ba? Pero sa susunod yan, allocable na. Pero that's another topic.